pahiwatig ko sa inyo, na ang bawat awit ay nagbibigay po ng isang magandang damdamin sa tao. According to psychological studies, brother, sa psychological lang, ito tayo sa mga psycho. Si Kimi, psychological yun eh. Ngayon, nag-crimo. Kala ko psychopath. Psychopath. Psychological studies, women tend to be more attracted to someone who has expressed their feelings to them through a song. Kaya diba, sa mga paghumanga yung babae sa mga awit, akala mo, mamuha, kinikilig, diba? Beatles nga, sa Beatles. Listening to music particularly dedicated to them can boost the productions of their happy hormones, therefore increasing their attraction level. Amen. Most of women, according to psychological studies, ako musikero ako, brother. Experience mo kasi. Hindi ako yung basta musikero lang. Alam ng iba yan. Kinaintindihan ko ang bawat himig ng awit. Himig ng pag-ibig. Himig ng kanta. Kung ito ba ay sa Diyos, O hindi sa Diyos. sa kasintahan, sa asawa, sa magulang, sa mga minamahal, sa bayan, sa kalikasan, sa mga hayop. Amen. Hindi po kay Satanas yan. Sa Diyos lahat yan. Amen. Amen. That's it. Nasa inyo paano nyo gamitin. Ang masama yung isip ninyo eh. Kasi nga yan yung sinasabi ng Propeta Brad, bottomless pit. Bottomless pit. Kasama na dyan ang carnal mind. Amen. Alam niyo ba ang carnal mind, Brad? Ito ha, umasok lang sa aking muta kaya. Halimbawa, umaawit yung isang tao. Tapos sabihin mo, sa demonyo yung awit mo, ikaw ang carnal, hindi yung kumakanta. Makanta. Kasi hindi alam. Yes. Prejudgmental lang nangyari. Yes, yun yung nagsabi nun, siya yung carnal. Kasi yun ang nakita niya, masama. Amen. Kasi kung mabuti ang kanyang kaisipan, ang sabi nga ng Colossus na binasa, na puno ka ng karunungan at puno ka ng salita ng Panginoon, maiintindihan mo yun. Ang dami kasing stage ng awit eh. May classical, may pop, may rap, may ang dami variety. Ballad. Ballad lahat, may love song, may jazz, may rock, may slow rock, lahat, ang dami. Oh. Masama ba yun? Ay, may biblical ba yung pastor? Di ba pasahin natin? Amen. Kanina, binasa natin sa Colossus, di ba? O, meron pa sa lumang tipag si Solomon. Maraming awit si Solomon, alay niya sa Diyos, Brad. Amen. Pero may awit siya, bastos pa nga eh. Amen. Censored pa nga yung awit niya eh. Vulgar eh. Madami dyan. Oo. Eh, magkutay ng isa para hindi tayo mapagbulaan na nag-justify tayo dito. Oo. O, tingnan natin si Solomon sa kanyang mga awit. Amen. Kasi si Solomon ay maawit sa Diyos, pero may awit din siya na alay niya sa kanyang mga minamahal at sinisintang babae. Amen. O, Song of Solomon, Kapitulo 4, versikulo 5. Basa. Basa. Ang iyong dalawang suso. Ah? Ay, bastos! Grabe. Masama ba yun? Sinisinta niyo yung sinasabi ko kanina eh. Amen. Awit na ukol sa espiritu. Amen. Yung espiritu niya nagmahal doon sa mga babaeng wala kang tinitingnan doon sa Solomon, yung suso ng babae. Amen. Siguro, sexy to eh. Malamang. Ang Dries. Alam mo kinatang parabulga, Tagalog tayo. Tagalog kasi. Para makita nila, di ba? Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisapsap sa gitna ng mga lila. Kung i-analyze ito, bastos pa eh. Bastos talaga. Pero hindi mo siya masisisi, Solomon, na inawit niya ito, isinulat niya ito, inawit niya ito doon sa kanyang sinisinta. Masama ba yun? Hindi po masama.
pag-ibig pa rin kasi dun sa'yo. Love pa rin kasi. Kasi meron sinasabi kami mga mura na kanta. Eh, pag may umawit ka, na wala kang ginawa, puro mura mula una hanggang dulo, Talagang eh, medyo siguro naman, hindi namin kakantahin dito yun. sinasabi ni Ate Blay, Alice Cooper siguro. No? Mga ganun. Alice Cooper, di ba? Yung Black gusto mo Sabbath. ba yung awit niya, yung Never Cry? Oh, Never Cry. I never cry. Love song kasi. I never cry. Diba? Gamit ko rin yan. Depende na lang sa inyo. Si Kapastor. Wala si Solomon. Masama ba ito? Masama ito. Titingnan mo ba sa Sa akin? Bible. Sa Biblia yan. Nasa Hindi isip ba na- binabasa yan? Mga awit ni Solomon. Nasa isip ng tao. May mga kantang nagtuturo ng maganda o nagpapahiwatig ng katapatan at pagmamahal sa tao, sa hayop, sa lahat ng mga bagay. Amen. Hindi masamang kumanta. Men. Basta't may boses ka. Maganda ang pakinggan. Basta maganda boses mo. Amen. Pag hindi, huwag ka na trying hard. May pag-boses ba ka eh? Pag Kumanta eh. Kung gusto niya kumanta ba naman, pwede. Kung ang key of G, ang tono ng boses niya, yung key of D, eh, Grabe. nasa north yung gitara, nasa south yung kanyang boses. Eh, gusto pa rin niya kumanta. Di ba? Marami kang kilala niya. Parang damulag ng boses. May kilala tayo niya, di ba? Kasama natin na. Damulag. Eh, yung isang kapatid natin, nag-compose nga ng kanta, di ba? Sa kanyang sinisinta. Oo, mahal kita. Mahal kita. Kahit wala man ako kayamanan. Kahit wala daw siyang kayamanan. Basta pag-ibig may bibigay sa'yo. Grabe pagmamahal. Men, with feelings pa yun. Nakangapay nanonood. Halimbawa, si Pablo, nagtuturo brad ng pagmamahal sa asawa sa Efeso 5:25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Lagyan mo ng tono yan. Awit mo para sa asawa mo yan. Masama ba yun? Hindi. Di ba? Hindi. Oh. Pagmamahal kasi. Man. Oh. So, apat yan. Salmo, himno, awit ukol sa Espiritu, at awit ukol sa Diyos. Diyos. Kasi pastor, kung himno lang, siyempre, tamo si Mr. Bet nantok na sa ano, puro himno lang kasi. Oh. Kumpleto dapat. Salmo, himno, Okay, tayo Espiritu. kompleto dito tayo. Kumpleto tayo dito. Oo. Yan ang maganda rito. May salmo tayo. Amen. May himno tayo. Amen. Oh, may ukol sa Espiritu ang awit natin. Amen. Oh, mamaya, kakanta ako. Dili. Para pang Martes at saka pang Huwebes. Mag-record kami, anong kanta? Oh. Ano yung awit ko? Higit sa lahat ay tao. Amen. Diba? Higit sa lahat ay tao. Higit sa lahat. Nagawin niyo yung mensahe ng kanta na yun. Di ba ba? Ito, mahal mo ang Diyos. May awit na nauukol para sa Diyos. O Mark 12:29-31. Mahalin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso. Puso. May awit naman na para sa kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sarili. May awit naman na para sa tao. Unang Pedro 2:17. Oh. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Tao. Ibigin ninyo ang mga pagkakapatiran. No? Di ba? Mamahal mo yung kapatid mo. Masama ba? Hindi. Hindi. Ang naging masama, yung takbo ng kaisipan ng tao. Amen. Singing is an expression of love. Tandaan niyo yan. Singing expression. Oh. Ngayon, may tanong ako. Si Pablo, noong nagpunta siya sa Athena sa Grecia, kapag-kaibigan, tanong ko, kinont niya yung mga tula doon, yung mga poets doon. O, ginamit ni Pablo? Ang tanong ko, sa paggamit ni Pablo, ng mga poets na yon, masama siya, hindi? Yung sabihin nyo sa akin, masama.
Kabutihin na sila. Mga Gawa 17:28, sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Pakinggan nyo. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong mga sariling mga manunula. As certain also of your own poets na sinasabi, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Oh. So, ano ibig sabihin ni Pablo dito? Ginamit niya ang mga sulat ng mga manunula sa Gresya sa Atenas. Ginamit ni Pablo. Ang tanong ko, masama? Hindi ho masama. Wala ho sinasabi natin dito. Worldly, spiritually. Oh. Gawin mo isa yan. Gawin mo isa. Celestial, terrestrial, physical, and spiritual body. Gawin natin isa. So, worldly song, kayo lang ang may gawa. Wala ho akong mabasa, Brad, sa Biblia. Salitang worldly song. Yes. Wala. Wala ho tayo mabasang salitang worldly song. Ulitin kong basa sa inyo, baka makalimutan ninyo. Itong Colossus 3:16. Mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga palalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ano man ang awitin mo, isipin mo, ginawit mo yan dahil yun ang nararamdaman mo. Amen. Wala akong word isang sa kayo. Binasa ko sa Isaiah 45:7 kanina. Yun na lang. Wala naman talaga yun. Siya ang may likha ng lahat ng klaseng awit. Alam mo, ang awit, Brad, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do lang naman yun. Amen. 7 nota lang yun. May high note, may low note, may half note, may 16 note. Pero 7 nota lang yun. 7 notes. 7 notes. Ito ba? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dito ako mag-conclusion. Hindi masama yung kanta, lalo na kung natuturo ng magandang bagay at nagpapahiwatig ng mabuting asal at nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lahat ng bagay. Awit namin dito, awit ko sa nanay ko, meron pa akong awit para sa tatay ko, Brad. Amen. Coming soon. Freddy Aguilar na alaala. Kasi yung awit na yun, tumatama din sa buhay ko yun. Ayusin natin ang... Kasi hindi nasunod yung gusto ng papa ko. Kasi gusto kong umawit tumugtog ng gitara. Kaya walay kami, nung makita kami ulit, patay di siya. Kaya tumama sa akin yun, yung kanta na yun. Imbis na Freddy ang gagamitin ko ng Lloydie. Ang sabi niya ay Lloydie, mag-aaral ka mabuti. Pwede naman siguro. Tulungan mo ang iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. Alay ko sa tatay ko yan. Magbago ka. Nang Ano di yung ka mga awit ni Freddy Aguilar? Oo, ganda naman. Gaganda ng mga awit niya. Yung higit sa lahat ng tao. Oh, ang ganda ng mensahe nun. Uy, worldly yan. Kahit nga yung... Oh, mga pastor. Sige na tayo sa katotohanan. Na umiindak rin kayo minsan kapag walang membro. Malinaw na yung sinabi. Di ba? Oo, sumba. Meron akong kaibigang pastor nung sumakay ko siya sa jeep. Pagsakay niya, pag nakita niya yung sarap niya, babae na isipal na,
Hindi niya inalis yung kanyang ano. Paningin. Kasi second look daw, kasalanan na. Ayos. Hindi niya na, pinitigil na. Eh yung babae, nahinay lang, hindi nahila ng pababae mo naman. Tapos hindi siguro natiis ng babae, siya, bastos, ginanon siya. Ang sabi niya, sunod, sumakay ka sa jeep, huwag kang magpaldang bike para hindi ka ikay. Kaya naman, basta, di ba? Siyempre tayo mapagmalinis sa ating mga sarili. Yan ang espiritu ng mga Pariseo at Eskriba. Theologian terms kasi. Word list. Diba, Theologian terms. Brad, ito ha, pang-conclusion na kasi si Jesus Christ worthy. Alam mo ba anong worthy? Namin naman ba tayo? Worthy ako. Si Jesus Christ worthy. Wordly. Sabihin sa atin, iglatan ka ng Diyos, paluin ka ng Panginoon, sasabihin mo ba naman si Jesus Christ worthy? Wordly. May proof ka dyan? Meron! Meron akong proof. Hindi ho ako magsasalita, Brad, na wala akong prueba. Amen. Nagsasalita tayo dito, biro naman, mapapanood ng buong mundo yan, tapos wala kang prueba. Amen. Kristong TV. Bira, mamaya protektahan ko. Protektahin tayo ng mga comments doon, mga baser May prueba tayo na si Jesus Christ worldly. Hindi siya relihiyosong tao. Amen. Oh. Maganda daw pagtingin nila eh. Mabuti. Basahin niyo Biblia ninyo. Sa aklat ng Mateo 11. Basahin niyo. Lahat yun. Chapter na yun. Oh. Nagwala siguro. Alam mo bakit sa worldly? Kasama ba naman niya lagi yung lagi sa may kumakain sa ikaw yung Yan nga, tinawag siyang glutinous Oh. Nakikita siya lagi doon sa kanto. Nakaupo kasama ng mga nanginginom. Na tinawag siyang wine bibber. Totoo yun. Biro mo ba yan? Unang milagro ginawa niya, ano yun? Alak. Alak. Naubusan na kasi. Hindi. Logic, Brad. Amen. Logic. Pinakamahal pa na, pinakamasarap ang alak ang nilikha ng Panginoon. Sabihin ka kayo naman, hindi alak na fermented yun. Come on! Alak yun! Hindi fermented o fermented, alak pa rin yun. Masasabi ba nung manginginom na nandun na lumapit doon sa mga asawa ng babae? Bakit ikaw, ang lahat ng nagbibigay ng alak, ang pinakahuli, ang pinakaunang i-siniserve ay yung masarap, yung pinakamahal. Pero bakit ikaw, ang pinakamasarap, yung siniserve mo sa huli? Alak yun, manginginom yung tao yun. Bakit may prueba kayo na hindi fermented yung nilikha ng Panginoon? Wala rin kayong prueba, di ba? Amen. Oo. Kaya nga, ina-idol siya ng manginginom basahin niyo ang Biblia. Glutinous, wine bibber. Kaibigan ng mga makasalanan, worldly. Amen. Wordly. Worldly. Makasalanan kaibigan siya ng mga... Basahin niyo Bible niyo. Hindi kasi sinasabi ng mga pastor niyo sa inyong mga pulpito Amen. Puro lang, Jesus Christ mabuti, si Jesus Christ ganito. Amen. Lumakat siya ibabaw ng pinagpakain, pag pinagpakain mo mga karamdaman. Hindi kasi sinasabi ang realidad ni Kristo sa buhay niya, kaya ang daming natison Partial lang ang minal. Oo. Kaibigan ng makasalanan, di worldly. Amen. Kaibigan ng mga patutong, di worldly. Amen. Kaibigan ng mga publikano, di worldly. Amen. Ako din, worldly. Wala naman siguro nakasunod naging kaibigan Hindi niyo. ko kaibigan yung mga religyoso. Religyoso. Nagkaalit ang Panginoon. Basahin yung 23 ng Mateo. Binira ng binira. Binira ng binira, mga pagkain babaw, mga pagputo, mga pagtutuwari. Lahi ulupong. Wala, yung ulo ko. Di ba? Amen. Yung mga religyoso, kunyari mga self-righteous Dinuro. Kung lumakad sa kalsada
Eh bakit ka naka-Amerikano? Hindi ko pa rin Amerikano ko. Wala naman sa ganun yan eh. Oo. Kaya nga suot ko to kasi worldly ko eh. Amen. Worldly itong Amerikano to eh. Di ba brad, suot ko ng mga worldly na tao eh. Mga pastor na iba, worldly daw yan. Di Di ba? Oh. Yung may prueba ako, si Jesus Christ worldly. Amen. Hindi siya religyoso. Hindi nga na siya nagtayo ng auditorium eh. Ah, Hindi nga siya nagtayo ng tabernakulo eh. sinagoga. Saan siya lagi nanangaral ba? Ilid, mga puno, mga Puno, sa kabindagan, bato. sa umuupo sa ibabaw ng bato. Yun ang pulpito niya. Oh, Oh. sa bundok. Minsan pupunta siya sa templo, hindi pa siya welcome. Amen. Di ba lagi siyang kamuntik patuhin lagi ng mga tao, laging lubugin ng tao. Hmm. Oh. Worldly si Jesus Christ. Amen. Kaya nga lahat ng tao sa kanya na huli-hulihan niyang ministry, isot lahat sa kanya. Ang hindi lang natisod sa kanya yung 12 at ang kanyang nanay at mga kapatid, yun lang hindi natisod. Magdalene, Oh, pamilya niya. pamilya. Pero the rest, natisod lahat. Wala mo bakit? Worldly si Jesus Christ. So hindi ako mahiyang sabihin sa inyo na worldly ako, na ang lahat ng mga bagay, mapaawit, kalikasan, tao, hayop, langit, lupa, lahat ginawa ng Panginoon mabuti at masama. Amen. Amen. Kaya marunong ako umaksep. Diba? Kapag ang tao puro na lang positive ang ini-expect ko, pagdating ng negative, bagsak. Hindi na marunong paano i-handle yung mga negative na bagay. Balance, hindi balance. Pag minalas-malas pa, sinisisi pa ang Panginoon. Kung kailan ako nagkilig ko sa Panginoon, bakit naman ang ganito ang buhay ko? Puro kasi positive. Pero hindi narinig na ganyan. Right. Kasi, ang tinasabi lagi ng pastor, mabuti ang Panginoon, nagsusuntay ng pangailangan ng Panginoon, nagpapagaling ang Panginoon, ganito ang Panginoon, ganun ang Panginoon. Pag-ibig. Na-mindset tuloy sa tao, puro sa para sa palabas sa Panginoon. Baguhan pa lang sa iglesia, puro positive, revival na revival. Nung dumating ang mga pagsubok, mga problema sa buwan, wala nang magbayad sa kuryente, wala nang makain, akala ko ba? Natuloy ko. Papa ko, nangangaral, pastor kasi ang tatay ko, maliit pa ako, kasama ako lagi pati sa ministry ng tatay ko eh. Hanggang nagkahiwalay kami ng 1989 kasi pumunta na ako ng Maynila. 19 years old ako noon. Ay 18 to 19 years old. Oh. Laging binibira ni Papa. Mayaman. Mayaman ng Panginoon, may-ari ng lahat ng mga ginto, pera, kayamanan, lupa, sa akin, sabi ng Panginoon, binata sa akin. Ako doon nakaupo. Nag-iisip na ako ng mga kain namin pagkatapos ng church service. Nagtatanong pa, bakit tayo walang makain? Bakit pa ako? Punong-puno na ng question mark ang iisip ko, Brad. Bakit? Nagdidepende na lang ang papa ko sa offering ko, 80 pesos, Brad, 50 pesos ang offering tithes, kasama na. Pagkatapos ng service, pumunta ang nanay ko sa tindahan, bibili na lang ng tinapay na tinatawag na kasama cake. Kaya, paborito ko yan eh. Kasama cake. Kasama. Dati yan, 2 piso, 2 piso, meron na. Mahaba, malaki. Oh. After noon, wala na, Brad. Rice sa umaga, memorize sa gabi. Hanggang kumain na lang kami ng ano? Sibuyas. Sibuyas! Oo, totoo yan! Sibuyas. Kasama namin yan sila, yung mga pamangkin ko, Pastor na yung isa, Pastor Joy, si Tata, si Edwin, si Ricky. Sila na lang yung pinakain ng mga ginagawa ng mama ko, yung tira-tirang pagkain ng totoo. Lalagyan ng tubig, pipinuhin niya, tapos pakuluan ulit, lagyan ng asukal. Ang tawag sa amin yan, tinughong.
Tapos lalagyan ng kamote. Yun ang pinapakain nun sa maliliit kasi kami malalaki. Hindi na. Tumutulong na lang ang laway ko. Kasi kawawa yung mga bata natin, sila na lang yung pinapakain. Sibuyas. Kami ni papakain kaming dalawa. Tumutulong luha ko, hindi dahil sa dito sa sibuyas. Sobrang alak pangal. Ikaw pa naman, kumakain ng sibuyas. Pula ba yung baston pula? Oo, yun pula. Naku po. Wala pang Chinese sibuyas na puti. Oo, wala pa. Native na sibuyas. Anghang talaga. Pag kinain mo talaga Luha. naman, Iiyak na. iiyak ka. Revival. Oo. Hindi lang masabi sa akin ng tatay, is lang tayo na. Parang singkamas pa. Hindi lang karanasan. Ito karanasan ko sa ministry yan. Amen. Kasama sila Pastor Jessel yan. Hindi ako. Hindi lang naranasan. Maranasan yan. Ngayon. Pa-doktor-doktor pa kayo eh. PhD pa. Naka-PhD. Naka-PhD na, mga pastor ngayon. Doktor. Lalakanin niyo yung mga pioneering pastor. Tatay ko pioneering na pastor yun. Grabe ang hirap nila. Saksi ako. Kaya naintindihan ko ang lahat ng bagay pagdating sa ministry. Lalo sa Jesus, dapat naintindihan natin ang salita ng Diyos eh. Amen. Paano puro kabutihan, puro kabutihan, puro kabutihan, puro kabutihan. Pagdating tuloy ng member backslide, bakit? Akala mo ba mabuti ang Panginoon? Bakit nagkaganito buhay namin? Maraming ganyan. Hindi binuhay sa reality. Oh, hindi binuhay tama yung formula yung Brad. Hindi binuhay sa realidad. Hindi binigay ang tamang salita ng Diyos na magpapakita sa kanya sa realidad na buhay. Amen. Naging partial lang yung pag... Kaya dito sa mensahe namin, lahat ipinapakita namin, mabuti, masama. Amen. Dilim, liwanag. Amen. Positive, negative. Amen. Spiritual, worldly. Amen. Pura man, naintindihan niyo yung sinasabi ko. Kung si Jesus Christ sa kanyang panahon, pagdating niya sa lupa, worldly siya. Sinabi ko na, basahin niyo yung versikulo na yun. Worldly siya. Hindi ba naman siya worldly, Brad? Sinabi ng Biblia, nilabag niya ang araw ng Sabat. Ang Sabat sa mga Hebrew, batas yan. Hindi ka pwedeng makitang naglalakad dyan, papatayin ka, Brad. Remember, Stephen? Binato yun. Binato yun. Dahil sa namatay. Si, nilabag niya. O ngayon, ibig sabihin, worldly si Jesus Christ, masama siya. Sa kanyang panahon, masama siya. Amen. Kaya nga, hindi siya natanggap ng lipunan ng mga self-righteous eh. Hindi siya natanggap ng sa lipunan ng mga religyoso sa panahon niya eh. Expect na yun, breathe na yun sa ating panahon ngayon. The story repeat again. Hindi ko sinasabing ako lang si Kristo. Ang bawat may salita ni Kristo ay si Kristo. Amen. At ang bawat dinadagnan ng salita ng Diyos ay Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos worldly, oo, ako ang Panginoon mong Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay nito. Kapayapaan, kasamaan, dilim, liwanag, ako ang may likha. Amen. Thank you, Lord. So I hope na malaking aral sa bawat isa. Amen. Sana, kaya nga itong minsahin na ito, minsahin ng Panginoon, biyaya at pag-ibig eh. Amen. Kasi nung dumating siya, may dala siya ng biyaya at mensahe. Minsan. Salungat yun sa nakasanayan ng mga tao dahil during that time, ang nakasanayan ng mga tao, mensahe ng batas. Puro ganito, puro ganyan. Bawal ganito, bawal ganyan, bawal ganun, bawal ito, bawal ito, bawal. Puro bawal, Puro dapat ganito, dapat ganito. puro batas. Tayo ngayon, bro, kahit saan ka pumunta ang mga churches, puro batas. Ay, katulad, ibigay ko kayo halimbawa. Sa batas ng holiness ng damit. Anong versikulo ang binabasa sa inyo? Aklat ng Deuteronomio, 22:5, na ang babae huwag isuot yung ang suot ng kasuotan ng lalaki.
mo, brad? Kaninong kautusan yan? Kautusan ni Moises yan. Batas ni Moises. Na mismo si Pablo sinabi yan, wala na yan, libas na yan. Panahon ni Pablo, sinabi na yan. Hindi na yan masyadong applicable. Batas ni Moses, ibinigay ng Diyos kay Moises. Pero pagdating ng Panginoon, yung batas ni Moises, nilapag niya yun. Oo. Oh, di ba? Si Pablo rin mismo, na mga kautusan na ayon sa gawa, ay wala ng kabuluhan, kundi yung kautusan na ayon sa pananampalataya. Kaya yung kautusan natin ngayon, ayon sa pananampalataya ng panahon ng mensahe ng pag-ibig at ng biyaya. Yaya. Oh, kautusan meron, mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Yan ay kautusan ng pananampalataya, hindi kautusan ng mga gawa. Amen. Kusan. Diba? Maintindihan sana nila ang Biblia, brother. Amen. Kasi lang nag-aapos kasi sa doktrina, sa sistema. Baka na yung 666 part 2. Yung dakilang Babylonia, ilan ng mga patutok. Ngayon daming patutok. Kasi yung patutok na yun, yung sistema, brad. Belief system ng tinatawag na dakilang Babylonia. Amen. Baka ninyo yan. Kasi hindi alam ng mga tao na yung sistema na yun yung itinatouch dito. Dito. At sa kanang kamay. Mamaya, tingnan ninyo yan. Papakita ko sa inyo yan. Amen. Amen. Ang mensahe namin, biyaya, pagmamahal. Si Jesus Christ dumating, ang mensahe, biyaya. Biyaya. Nilabag niya lahat ng kautusan. Talaga. Ay, utos din mo si Shimi. Ang babae, huwag malamig sa usukan ng babae. Hanggang may biro mo ba? Hanggang na yung tinadala. Para ma-execute lang nila yung holiness dress. Hindi nila alam yung holiness, hindi naman pala. Oo. Diba? Ang Diyos ang holiness. Ang Diyos ang holiness. Ikaw ang holiness, hindi yung damit. Amen. Kasi yung damit na may holiness ba yung damit? Eh, may holiness dress eh. Amen. Oh, may holiness here. Buhok. May sistema sa buhok. Eh, ang buhok na puput-put. Man-made. Ikaw. Oh. Eh, yun ang mensahe ng biyaya. Yan ang mensahe ng pag-ibig. Yan ang mensahe namin ngayon. Wala kaming tinuturin na tinatangin na tao. Wala kaming tinatangin kanta. Sa kanila. Diba? Pinanta natin yung kanta ng Westlife. Diba? Pinago lang yung songs. Yung mga lyrics. Everybody's preaching God is coming. Ang bihira ko ng mga kanatin ko dyan. Ang bihira. Blasphemy. Naawit sa church. Sabi sa akin ng isang pastor, kung bakit isang araw, aawit kayo doon dito sa church ninyo. Utukso, kayuhan mo ko. Eh, sabi ko sa kanya, si Sister Blatty pa ang kakanta noon. Abangan nila yung aawit na Brad na oras na. Wala pa na, di pa namin na-record. Diba? Ipinapakita namin dito na si Jesus Christ sa kanyang panahon, kaya hindi siya natanggap ng lipunan ng mga reliyoso sapagkat siya'y worldly. Sabagay. Oh, hindi talaga. Baka yung kinakanta ni Jesus Christ ba habang umiinom, Hindi siya tinanggap ng mga relihiyoso. kuwari nakanta niya, laklak. Mga ka ng parak. Kabilin-bilinan ng lola. Ay, yung kanta ni Nano. Nano ba yun? Banal na aso? Yano. Yano? Yano. Yano? Banal na ay, may katotohanan yan, Brad. Oh, yung may nananalangin daw sa isang Nagro-rosaryo. Rosaryo. Para sa tabi, sabi ng Tiyuka, sa unahan lang po kasi may nanguhuli. Mura pa rin ang mura ang alay.
Oh. True story. Nangyari. Meron nangangaral sa kalye. Batang paslit, lumapit, nangihingi ng lilimos. Ano ginawa ng mga nangangaral na yun? Lumipat. Talagang hindi daw po pwede. Hindi Lumipat talaga ng pwesto. pwede. Lumipat ng pwesto. Ang lalaki. Ang lalaki, nangangaral sa kalye. Oh. Totoo yan, sinabi ng Panginoon yan doon sa mga Samaritano. Pasensya na daw para lang daw sa kumbento. Diba? Oo. True May story yun. katotohanan yun. Nakita niya yun, kaya na-create niya yung kanta na yun eh. Oo. Nangyari yun sa kwento ng Panginoon tungkol sa saserdote at ng mga ng Levita. Nung makita ang taong lumaypay na sa kalsada na kailangan ng tulong, hindi tinulungan. Hindi tinulungan ng relihiyon. Yes! Yun ang Siguro masakit. ba kasi nag-aako sa batas? Ano sabi ng Panginoon? Humayo kayo, gawin ninyo ang mga bagay na yun. Men. Kulang na lang sabihin ng Panginoon, maki-wordly kayo. Kasi yung Samaritano, wordly na tao yun, pero tumulong doon sa Men. nangangailangan. Wordly yun. Yung saserdote, napakareliyosong tao yun. Levita, napakareliyosong tao yun. Di mahulugan yun. Totoo. Di makapasag pinggan. Nakapasag ng pinggan. O bato-bato sa langit, huwag kayo masaktan. Pero yun ang katotohanan. Men. Sa era ng mga Kristyanismo, tinuturuan tayo magiging palalo. Men. Tinuturuan tayo maging relihiyoso. Sa mali. Oh. Sa akin nga dito, sa Pilipinas, may namatay na titisod eh. Magbibigay ng ayuda dito, 4 na upuan, nilalabas namin dyan eh. Kung ba talaga ang pastor? O diba? Dapat naman talaga eh. 4 na upuan, nilalabas namin dyan kasi sabi ng matanda ron, sabi ng dyan, 4 na nilagay para may pamigay dito sa mga bata. Isunod naman kami. Pagkawang gawa yun ng pakay namin doon, may natisod na nakita. Yan bang pastor na nangaral salita ng Diyos? ID. Ah. Playmaker. Oh, Bibigyan pa yun, di ba? Pastor, sinas ginagawa ko. Pastor na nangaral salita ng Diyos. Pag may ayuda, lalabas 4 na upuan, iisa lang ang pamilya nila dyan. Oh, siguro. Alamin muna nila kung talagang totoo yan. Mahirap na yung... Yun yung sinasabi ko. Huwag yung par-paratan. Oh, si Kristo. Yun bang Kristo? Nagbuwan sa templo? Alamin nila. Kaibigan ng mga makasalanan? Amen. Kaibigan ng publikan ng mga patutut? Lagi nandun sa kalye? Amen. Thirdly, hindi pumasa sa bokabularyo ng mga self-righteous na tao. Amen. Tapos sasabihin mo, Lahat talaga. ikaw ang tinapay na bumaba sa langit. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Wala kaming mabasa. Amen? Amen. Oh. Ka-worldly mong tao, ikaw yung si Jesus, anak ni Jose. Diba? Ikaw yung manginginom, ikaw yung gluttonous, ikaw yung ganito, ikaw yung ganyan. Tapos sabihin ko, ikaw ang Mesiyas. Anong sabi ni Caiaphas? Blasphemy ka, binunit niya yung damit niya. Remember that. Unang naging kaaway ang Panginoon sa mga taong napakareliyoso sa kanyang panahon. Amen. Tagaan nila yun. Tagaan niyo sa bato. Alalahan niyo itong araw na ito sapagkat may bagong nangangaral ngayon ng biyaya at pagmamahal na wala kaming sinisino, anuman ang katayuan mo, anuman ang reliyon mo, anuman ang pagkatao mo, iisa tayo sa harapan ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Shalom po.